Pigilan sila at panatilihin ang mga ito hanggang makabalik si Greed at mamanage ang mga ito upang makakuha ng isang experience buff potion. Sinasabi ni Jeshuka kay Riges na tingnan niya, kamusta si Greed? Nagtagumpay na ba siya? Congratulations, nakuha mo ang bittersweet chocolate. Congratulations, nakuha mo ang building block toys na tulong develop the intelligence of his infant. Nagtataka at sinasabi ni Riges na mukhang masaya siya. Nagtataka lang si Jeshuka, sinasabi ng system na isang bust. Ano klaseng kapas palad, baka pala rin sa susunod, sinasabi ni Greed na kailangan mag-hit ng level 300 para makasave kahit isang karagdagang tao. Sinasabi ng system na isang bust, ano klaseng kapas palad, baka pala rin sa susunod, sinasabi ni Greed na maaaring itigil na nila ito. Nakikiusap siya sa kanila, ang kanyang 28,000 puntos sa reputation ay bumaba na sa 6,000 ngayon, ibalik niya na ang kanyang reputation. Lumuhad siya at magmalimos, minsan lang please ibigay niya na, congratulations, nakuha mo ang experience buff potion. Experience buff potion ang iyong experience gain ay tumaas ng 20% sa loob ng 3 araw. Timbang, 0.1, sumisigaw at galit at sinasabi nito na bastos ka. Dapat binigay niya na ito kanina pa kung ibibigay niya pa. Sinasabi ni Jeshuka mukhang nakakuha na sa wakas si Greed ng potion. Sisimulan na nila ang pagsalakay sa mga gusali, magsisimula sila sa nasa harapan. Lahat, umalis na sila, nagsimula na sila atakihin ang isang building. Sinasabi ni Zednos na mayroon silang mas mataas na level kaysa sa karaniwang vampira, at mayroong higit sa 200 sa kanila upang mag-boot. Magiging okay ba talaga sila? Sinasabi ni Jeshuka na wala silang choice kung gusto nilang mag-level up si Greed. Tinatanong ni Greed kung ano ang ginagawa niya, Vantner. Ang problema ay isa lang ang makakapag-ipon ng mga vampirang yan dito. Takbo Vantner, malakas cloak, amoy ng dugo, palaging naglalabas ng amoy ng dugo. Ginagawang madali para sa nagsusuot na maging target ng mga beasts at halimaw. Nagbibigay din sa mga tao ng hindi kasiya siyang pakiramdam. Vampire levels 280 hanggang 350, sumisigaw si Vantner at sinasabi nito na tangina mo talaga Greed. Hayop ka, pahamak siya talaga, at sinasabi nito na may nag-buff sa kanya, nakatanggap siya ng Guard of Steel. Guardian's Wisdom, Giant's Blessing, sa loob ng 3 minuto, tataas ng 30% ang iyong depensa habang tataas ng 50% ang iyong resistance sa pagbukas at paghiwa. Sa loob ng 3 minuto, tataas ng 30% ang iyong magic defense habang tataas ng 50% ang iyong resistance sa lahat ng elemento. Isang barrier na nag-a-absorb ng 20,000 pinsala ay na-create. Nakakatanggap ka ng 5,600, 5,980, 7,110 na pinsala. Sinasabi ng vampira na upang mabusog ang kanyang uhaw sa dugo ng tao pagkagising niya. Napakalaking swerte, sa isip-isip ni Vantner na pinilit nila siyang gumamit ng magic resistance skill, pero mabilis silang lumipat sa melee attacks. Ang mga vampirang ito ay walang slouches, sinasabi ni Vantner na hindi siya makakatagal ng matagal. Patayin na sila ng mabilis, gumamit si Zednos ng Storm of Eternity, at sinasabi nito na nagtitipon ang mga vampira. Magtiis ng konti sa pag-inom ng potion, Storm of Eternity, nagpapatawag ng mabilis na umiikot na bagyo sa itinalagang lugar. Pinipigilan ang maraming kalaban sa lugar ng epekto nito para magkaroon ng epekto ng hanggang 5 minuto. Sa isip-isip ni Vantner na kailangan niyang gamitin ang kanyang one-time invincibility skill Guardian's Power kapag lumitaw na ang Elfen Stone ngunit mukhang mas matagal pa ang sitwasyong ito. Ginamit ni Vantner ang Sun Guard, hindi nakagalaw ang mga vampira sa ginawa ni Vantner. Tinatanong ng isang vampira kung saan nanggagaling ang liwanag na ito. Tinatanong ng isa pang vampira yung mga nasa likod, okay lang ba sila? Sila ay sumulong, sinasabi ni Pan na magaling ang ginawa niya panat na Vantner. Kumikinang ang bawat kalbo niyang ulo, sabay-sabay na nila inaatake ang mga vampira habang hindi sila makakita dahil sa liwanag na ginawa ni Vantner. Sinasabi ni Jeshuka na kung masyadong mabilis niyang palitan ang likod at harap ng kanyang grupo, magiging open ang kanyang gilid. Baka kanina pa kita binalaan tungkol dyan, sumisigaw at sinasabi ni Jeshuka na Greed nagluto siya ng masarap na lechon manok kahit walang sauce masarap para chooks to go para sa kanya, sinasabi ni Heroy na ngayon na ang oras, humayo siya. O Glorious Blade na mas kumikinang sa kadiliman, tumaas ang moral mo, ang lakas ng pag-atake at ang mahiwagang kapangyarihan ng iyong susunod na pag-atake ay tataas ng husto.
Ang susunod na attack ay garantisado na magiging critical hit. Ang attack power ng +9 failure ay tumaas ng 20% sa madilim na lugar. Ginamit ni Grid ang Blacksmith's Range, sa isip-isip ni Grid na pagkatapos ng Pascal Raid, Transcended Link Hit Level 3, nagbibigay ito ng piercing effect. Bakit hindi niya subukan? Sinasabi ni Grid na salamat sa pagkain. Ginamit ni Grid ang Transcended Link, nakatanggap sila ng critical, Holy Light Gloves, na activated na ang epekto. 5 beses mo aatakihin ang target, 5,400,000 at 70,500 5,670,000 na pinsala ang nahatid, nagbigay ka ng kabuuang 10 milyon na pinsala sa loob ng 5 segundo, isang kahangahangang tagumpay, tumaas ng 5,000 ang reputation sa buong kontinente, tumaas ang level mo, kasalukuyang level 297 ka na. Nakakuha ka ng 10 stat points, sa isip-isip ni Grid na 5 pulls refunded. Seriously potent ang experience buff na ito, 3 beses na siyang nakakuha ng halaga ng experience na nakukuha niya sa Desert Monster sa bawat vampire na patayin niya. Pagkatapos sa lakayin ng building ng kalahating araw na may 7th sa top 20 na player sa pangkalahatang rankang, 60% na siya sa level 298. Ito ay isang pasabog na rate ng paglago, lalo na sa pag-iisip ang katotohanan na ang kanyang mga kapwa members ng guild ay inabot ng kalahating taon upang mag-level up sa parehong experience bottleneck. Sinasabi ni Grid na panatilihin si Piaro sa isip at ilagay ang lahat ng 10 stat points sa agility. Ang stat distribution ni Piaro ay 1:1, 0.7 strength, agility, at stamina. Hindi pwede ginawa niya yun ng walang dahilan, sinasabi ni Heroy na ang bilis ng kanyang paglago, at mas mabilis pa sa inaakala niya. Mga 6 na building pa at makukuha niya na ang level 300. Sinasabi ni Grid na sino ang nakakaalam kung totoo yan. Ang halaga ng experience na kailangan para mag-level up sa 299, dapat ay quadruple ang halagang kailangan para sa level 298. Sinasabi ni Jishuka na ang pinakamahalaga, lahat ng ito ay isa ilalim ng pagpapahalaga na hindi na muna magpakita si Elphinstone. Huwag hayaan ang kanilang guard, kung ang isang tao maliban kay Vantner at Heroy, na parehong may isang beses na kasanayan sa invincibility ay matamaan, babagsak ang kanilang pagbuo ng party at ang kanilang kakayahang mag-hunt ay babagsak ng husto. Hanggang, Vantner, tungkol sa susunod na building. Siya na rin bahala dyan, sumisigaw at sinasabi ni Vantner na gawin na nila ang lahat sa kanya. Tinalo mo ang isang mababang vampire, natalo mo ang isang medium-grade vampire, tinalo mo ang isang high-grade vampire. Sa isip-isip ni Grid na ang gusaling ito ay tumatagal ng 2 beses ang tagal upang ma-clear, ang mga vampire na ito ay medyo matibay, nakasuot siya ng light attribute armor, na malakas laban sa dilim, gayunpaman ang pinsala ay patuloy na tumataas. The finest tailcoat rating, epic durability, 120-120 hits. Defense, 301 charm, plus 50 weight, 120 usage requirements, level 300, male, lowest grade vampires ring. Rating, epic weight, 1 ang iyong kalusugan ay gagaling ng 5% ng pinsalang ibibigay sa isang target mula sa normal na pag-atake. Ang epektong ito ay isaaktibo lamang isang beses bawat 15 segundo. Kinakailangan sa paggamit, level 280, hindi siya makapaniwala na nakuha niya na ang isa sa mga ultra-rare na vampire item nila. After ng lahat, may abysmal drop rates ang mga vampire-related items. Sinasabi ni Grid na mayroon siyang magandang bagay kapag kailangan niya ito. Nakatanggap ng critical hit ang mga vampire, na-activate na ang epekto ng sing-sing ng lower-grade vampire. Pagalingin ang 5% ng halaga ng pinsalang natamo, nakagawa ka ng 9,300 pinsala sa target. Holy Light Armor, ang mga epekto ng healing magic ay tumaas ng 300%. Nakatanggap ka ng heal na 1,350 na health, sa isip-isip ni Grid na kahit once every 15 seconds lang siya makatanggap ng heal. May kapansin-pansing pagtaas sa kanyang health sa tuwing ito ay nag-activate sa kanyang 5 hit attack. Tumatawa at sinasabi ni Grid na pangalawang hangin niya na ito. Mamatay kayong lahat, sinasabi ni Jishuka kay Grid na may nakalusot. Sa likod niya, Boris, Pure Blood Vampire, Rejul, Pure Blood Vampire. Sinasabi ni Boris na siya ay pagkain lamang para sa kanila. Ang lakas ng loob niya, gumamit sila ng Perish, at Dark Missile. Biglang dumating si Vantner at gumamit ito ng Guardian Power para mablock ang atake ng mga Pure Blood Vampire. Guardian's Power, ganap na hinaharangan ang pag-atake ng kalaban ng isang beses.
Oras ng cooldown, 48 oras, napapamura si Vantner at sinasabi nito na nirereserba niya ang skill na ito para sa pagdating ni Elphinstone. Sinasabi ni Grid na may utang siya sa kanya, maaari na siyang mag-back up, cleared niya ang maliit na ipis na ito. Sinasabi ni Vantner na naiintindihan niya, sinasabi ni Grid na pigilan nila sila sa kanilang mga landas. Ginamit ni Grid ang pagma-sword dance at wave, magdulot ng melee na pinsala sa lahat ng mga kalaban sa loob ng 1 metro at binabawasan ang kanilang bilis. Ang target ay gumagamit ng smoke transformation, nagmi-miss ang mga atake. Umatake na si Boris at tinamaan si Grid at tumatawa at sinasabi nito na ang isang mas mababang nilalang tulad niya ay sinusubukang magmukhang matigas. Gaano nakapagpapalakas, sinasabi ni Heroy na pure-blooded vampire ang mga yan. Ang bilis naman ng mga yan kahit nasakta na sila. Natambak na ang pinsala ng Panginoon, sinasabi ni Jeshuka na may isang bagay na kailangan niyang maging mas maingat kaysa doon, at iyon ay bloodsucking. Mas magiging delikado kung magpasya silang magkatotoo at gamitin ang dugo ni Grid para mag-heal. Sinasabi ni Heroy na wala siyang paraan upang talunin sila kapag sila ay naging smoke. Napapasigaw ang mga vampire sa malaking pinsala na tatanggap nila nung nilabas ni Grid ang kanyang pavranium. Sinasabi ni Boris na ano ang mga metal scrap na ito. Ang smoke transformation ay hindi gumagana sa kanya. Sinasabi ni Rejul na ito ang divine power, mapanganib ang mawala ng dugo kaysa rito. Kailangan pa nila ng karagdagan dugo, kailangan nilang sipsipin ang kanyang dugo. Sa isip-isip ni Grid na nagawa niyang pigilan ang smoke transformation nila gamit ang Liefeld Spear Blades. Pero kung magtatagal ito, lalala lang siya, kailangan niyang tapusin ang mga bagay sa isang blow habang umiiwas din sa kanilang pag-atake ng pagsipsip ng dugo. Kapag ang mga pangunahing kasanayan tulad ng kill, link, at wave ay nag-level up, base damage lamang ang tataas. Mas mahina sila kumpara sa combination skills tulad ng linked kill at transcended link, pero malakas sila para durugin ng parang alikabok. Ang mga vampire na ito ay pinalambot ng mga kasama niya. Gumamit si Grid ng link, tinalo mo ang pureblood vampire na si Boris at si Rejul. Nakakuha ka ng 44,690,545,000,000 experience points, tumaas ang level mo, ikaw ay kasalukuyang level 298, sinasabi ni Grid na ang pangalawang building ay na-clear na, sinasabi ni Pan na tapos na sila ngayon di ba? Naubos ang isang buong araw sa pag-clear lang ng 2 gusali, sinasabi ni Grid na matagal na yan, nakakuha ka ng complete ruby, nakakuha ka ng third piece of question mark, nagtataka si Grid kung ano yun isa. Third piece of question mark. Hindi mo malalaman kung ano ito, mukhang kailangan mong maghanap ng kahit 3 sa mga pieces na ito upang malaman ito. Sa isip-isip ni Grid na umaasa siyang makakuha ng elixir o higit pang mga equipment ng mga vampire. Pero ang nakuha niya ay isang junk, too bad. Sinasabi ni Vantner na gayunpaman, ano ang mangyayari kung lumitaw ang Elphinstone ngayon? Nagamit niya na ang Guardian's power, sinasabi ni Heroy na huwag siyang mag-alala. I'll try my best to thank him, dapat ginagawa niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan para magtagumpay sila, tulad ng ginagawa ng iba. Susubukan niya makuha ang kanyang pansin kahit papaano gamit ang kakayahan niya bilang orator bago siya makahanap ng pagkakataon na gamitin ang kanyang kasanayan. Sinasabi ni Pan na wag lang masyadong malayo, kaysa sa kanyang tongue na napakalakas ng suntok. Sinasabi ni Heroy na gusto niya lang makatulong sa Panginoon ko. Tapos na ang cooldown time sa title skill mo na One Who Became a Legend. Masayang sinasabi ni Grid na nakalipas na ang 1 araw, bumalik na ang kanyang immortal skill. Sinasabi ni Jeshuka na talaga, nakakagaan ang loob, with that, makakarelax sila ng konti. May lumabas na isang usok, ang malakas na murderous intent ay naputik ang iyong magic. Ilan sa iyong magic at skills ay hindi magagamit, tinutulak pababa ang iyong katawan. Lumitaw na ang may-ari ng 13th City, ang Vampire Earl Elphinstone. Sumisigaw at sinasabi ni Faker na nandito na siya, nasa itaas nila. Ginamit ni Earl Elphinstone ang Extreme Blood Transfusion. Sinasabi ni Heroy na ang kanyang mga magulang, hindi pa tapos magsalita ng incantation si Heroy na patigil na ito. Sinasabi ni Earl Elphinstone na tulad ng sinabi niya, isang tao sa bawat oras. Sabihin ang kanyang huling palm, dahil papatayin niya silang lahat ng dahan-dahan, at isa-isa. Batid ni Heroy na nawala na naman siya, sino ang natamaan sa panahon na ito, sumisigaw at sinasabi nito na My Lord,
Nakakamatay na tama, dumanas ka ng 68,300 na pinsala, hindi madaling namamatay ang mga naging legends, dahil umabot na ang iyong kalusugan sa mga critical na level, lahat ng pag-atake ay resisted ng 5 segundo, sa isip-isip ni Greed na siya lang ang pinupuntirya ng bastos na lamok na yun.